Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Harold Infectana. Ang sabi ni Harold Infectana ay, Sir, tanong ko lang, yung 22 caliber revolver ba, pwede ba yan siyang pang self-defense or home defense? Okay, actually, nasagot ko na itong videos na to. Pero dadagdagan natin yung ating sagot ngayon. Dahil baka hindi masyadong malinaw. So, lilinawin natin mabuti yung ating kasagutan ngayon tungkol yan sa mga 22 caliber. Particular sa revolver. Kung pwede ba yan pang home defense o pang self-defense. Okay, bago natin yung sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa mahigit na 47,000 na mga subscribers. Maraming salamat do sa mga nag-share at nag-like ng ating mga videos. At lalo tigit maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadagdagan naman yung ating nakatulong naman kayo sa ating revenues dahil ang ating kita sa YouTube channel ay tinutulong natin sa charity works. Meron tayong 6 na estudyante na mga anak na single parent na ating tinutulungan para sila ay makapag-aral. Binibigyan natin sila ng mga allowance. At lalo tigit maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Tawagan ninyo yan o mag-message kayo kung kayo ay may ipaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Aljon Dating at ni Jobit Francisco. Okay, at lalo tigit ako'y nagpapasalamat kay Sir Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating premiere videos. Malaking tulong, Sir, yung mga pinabot mong pera para sa ating mga beneficiaries. Okay? At sa katanungan naman ni Harold Epictana, epektibo bang pang self-defense o home defense yung 22 caliber, lalo revolver? Okay, para sa akin tingnan naman ninyo itong mga bala na ito mula dito sa handgun, revolver, at sa mga pistol, papunta dito ay napaka dihadon ito. Kung ako tatanungin nyo ay napakaliit ng tsansa, maliit ang tsansa. Lalo tigit kung ang inyong makakaharap ay armado rin ng baril ay dihado ka pagdating dito. At pagdating sa stopping power ay apakaliit ng stopping power nito. Hindi mo mapapa-stop dito sa mga 2-3 putok lamang. Siguro ubusin mo na yung 6 na bala o 8 bala na laman ng iyong revolver bago mo pa siya mapa-stop, at dapat marunong kang gumamit ng baril kung saan mo patatamaan. Dapat puro dibdib ang asinta mo diyan para kung tumaas ulo, para wala kang mintis. Puro dibdib ang ano mo diyan. So para sa akin so para wala na tayong pagtatalo ay kasi ang 22 ay sa aking palagay ito ay ginawa para sa pampractice sa mga beginner at sa mga hunting, sa mga rifle, mga hunting at pan-target shooting, pang-precision, pang mga beginner din, at para din sa mga pest control. Okay, dahil yung ibang mga may farm ginagamit ito para patayin yung mga sumisira ng kanilang mga pananim. Yun ang aking isa sa ko dito. At ang isa pa, mura ang bala. Ayan. So, bago ko natin yung dapat ang inyong bala pagdating sa 22 caliber, ito ay marami dito ang hindi pumuputok. Kaya dapat best na bala ang inyong bibilhin.
So, bibigyan ko kayo ng tips kung ano mga best na bala na gamitin ninyo. Dahil mahina na nga siya, tapos palyado pa, edi argabyado ka. So, ang sabi doon sa aking na research ay best, ang overall best talaga ay CCI Minimag 22LR. Yan. At ang budget friendly, ibig sabihin, budget friendly, di medyo mura, ay Remington Thunderbolt 40 grains. Yan. At ang most accurate naman, Elite Target 40 grains. LRN, most accurate. Yan yung ginagamit ng mga competition sa precision shooting. Elite Target 40 grains. At ang best for hunting ay Winchester Super X 40 grains. Okay? At ang best sa mga semi-auto naman, sa mga semi-auto, sa mga handgun na pistol, sa mga pistol, semi-auto, o di kaya ay sa mga rifle, semi-auto, ay Federal Automats 40 grains. Okay? At ito ang ina-advise ko sa mga may revolver. Best subsonic Federal Eagle Suppressor 45 grains. Yan. Best subsonic, ay ibig sabihin malakas ito. Pag sinabing subsonic. Ulitin ko, Federal Eagle Suppressor 45 grains, CPRN. Okay? Kung hindi masyado naintindihan, i-rewind na lang ninyo yung video. Yan lang masabi ko. Okay, puntahan na natin ang mga karakteristik ng ng 22 LR. At ang advice ko, kung talagang gusto ninyo yung 22, mag-rifle kayo. Dahil siyempre, mas malakas ang rifle kaysa sa revolver. Pero revolver naman ang tinanong sa atin, yun naman ay advice ko lang. So, ang sabi dito sa ating research ay caliber 22 caliber has lower stopping power. Okay, lower ang stopping power niya. And penetration compared to larger caliber. I-compare ninyo dyan. Ay talagang argabyado dyan. Kung i-compare ninyo yan. Which can be significant drawback in its self-defense scenarios. So, medyo ito kumbaga hindi reliable kumpara sa akin ito, pang self-defense. There are many potential liability issues with some 22 firearms, making them less dependable. Okay, less dependable ito. Pero nakakamatay siya, ha? Hindi ko na sinabi dito nakakamatay. Pero making less dependable in critical condition, situation. Ay kung nasa critical situation ka, inaatake ka ng may armas, o inaatake ka ng itak, ay baka abutin ka ng itak. Kasabi dito less dependable in critical situation. Mas maganda yan kung nakakover ka o nakadistansya ka. Pero kung sa close encounter ito, ay delikado ka. Okay, so yan ang sabi ng mga expert. Hindi na ako nagsabi niyan. Historically, ang sabi, what is the point of 22 caliber? Okay, tingnan naman natin ang point ng 22 caliber. Historically, okay, firearms chambered in 22 have been used for light hunting. Ito. Pang-hunting, small games, pest control. Ito. Hunting, small games, pest control, plinking or training new shooters how to use gun for the first time. Maganda itong pan-training sa mga beginners. Yang 22 calibers. So, at ang sabi pa dito, tanungin natin din kung good for self-defense. Ang revolver ba ay magandang pang self-defense? Ang sabi ay, while a lot of charge is due to folk for chasing small super light revolvers for concealed carry,
maganda itong pang concealed carry. At para sa akin, backup, maganda itong pang backup. Kumbaga na-disable na yung iyong talagang pang carry, ay maganda itong pang backup. Okay. Pagandang pang concealed carry, sometimes overlooked is how good revolvers particularly mid to full size. Mas maganda na yung full size na. Can be home defense. Kung mag-ano ka ng pang home defense, yung full size. Huwag na yung mga maliliit pa. Yung maliliit, mga snub nose, 22 na snub nose pa, ay pang concealed carry at pang backup. O kung talagang gusto mo ng revolver, ay yung mga full size na. Huwag na yung mga maliliit. Maliit na nga yung bala, maliit pa yung baril. Okay. Sure, they may not hold as many round. Yung pang isa, hindi siya kumbaga, hindi siya high cap. Hindi siya makakapag-hold ng many round. Kagaya ng mga 9mm, semi-automatic, but they are simple to use. Pero yan ay napakasimpleng gamitin. Yan lang ang mga dyan. Pero ang how far ang kagaano kalayo ang pwedeng abutin ng 22 revolver pag ipinutok mo, ay malayo din. All in all, effective range of the 22 LR for stationary target. For stationary target, about 300 to 400 yards. Sa revolver yan 300 to 40 yards. Kaso nga lang ay ineffective. Ineffective ito. Kung ibon, patay. Assuming a good wind, basta't maganda ang wind condition, kumbaga hindi masyadong mahangin, kasi nga magaan ang bala, madaling madala ng hangin. And excellent marksmanship. Excellent naman ito sa mga marksmanship dahil nga pag magaan ang bala, ang pagbaba ng bala ay hindi mabilis. Kaya maganda pang marksmanship. While you may be able to hit a target beyond 400 yards. Kahit palampas ng 400 yards, pwede mong tamaan yung target. Do not expect, pero wag ka mag-expect na consistent. Pwede mong tamaan, pero pwedeng hindi maging consistent. Dahil nga magaan yung bala. Okay, tanungin naman natin maganda bang pang home defense? Ito na yung tanong. Maganda bang pang home defense? Ang sabi ay 22 round can certainly stop threat. Ma-stop mo rin pala yun. Makakapag-stop ka ng threat pag natakot. Ma-stop mo yung threat pag natakot. Pag hindi natakot, hindi mo ma-stop yan. It is less powerful than 9mm. Less powerful ito talaga sa 9mm kahit pa dito sa 7.65 sa mga 380. Ay talagang ito ay pinakang-less na ito ang sa mga sa mga firearms. Pero ang less na lang, ang mas less na lang dito ay di yung air gun. Okay, so yan ang sabi dito. The small size of a round means it may not penetrate deeply. Dahil nga, hindi man makakapenetrate ng malalim, deeply. Or expand as effectively. At hindi rin mag-expand effectively. The 22 LR round is less powerful. Less ang kanyang power at merong lower velocity which can affect its effectiveness in self-defense scenario. So, less talaga ang effectiveness nito. Less ang effectiveness. So, yan. Pero hindi sabihin na hindi nakakamatay. Marami ring namatay sa 22 caliber. At kung 22 caliber lang ang gamit mo, ay mag-practice ka ng magpatama. Puro alpha. Alpha. Dito ang alpha. Ito ang alpha, Yan.
Yan ang mga critical na pwedeng tamaan yan. Okay. So, meron akong na na nabasa na istorya na yung mga bala ng 22 ay pagtama dito yung sumalipsip lamang doon sa balat. Dito. Hindi tumago sa bungo. Hindi natin alam kung anong klaseng baril. Baka naman yung baril niya ay paltik. Hindi natin alam. So, yan ang isa sana mga nabasa ko. Ano ang disadvantage ng revolver? May disadvantage ang revolver. To have deliberately yung pag-pull ng trigger. Alam naman natin ang revolver, medyo matigas ang trigger. Kaya pag medyo mahaba yung trigger pull, medyo mabagal mong iputok. Ay talagang bilisan mo na ng putok. Ubusin mo na. Trigger in order to fire the shot. This is also negative for people who have strength. Yung mga tao na mga mahina ang grip, mahina ng kumalabit, magaling lang kumalabit sa asawa. Okay. Strength that is lower average. Yan. It can be hard for people with a weaker finger. Mahirap do sa mga tao na mga mahina na yung daliri, kagaya kung may mga rayuma-rayuma na. Strength but accurate shot on a target with a double action gun. Mas maganda pa yung pero weaker finger is strength to put accurate shot on a target with a double action gun. Mahirap talagang i-accurate ito. Dahil double action. Ay kung gusto mo, mabilis ka namang magkak ng ng hammer, ay di, bilisan mo na. Okay, ang sabi pa dito, do revolvers have good stopping power? Meron bang maganda bang stopping power ito? Stopping power for self-defense and home defense purpose. There is no significant difference between revolvers and semi-auto. Yung mga semi-auto at revolvers walang masyadong significant with respect to their reliability, fire calibers up to about, which is big enough. Walang panama talaga ito sa mga 45. About 45, which big enough to stop most attacker with a few seconds. Seconds lang pag sa 45 calibers. Pero pag sa 22 ay wala talaga tayong asa na stopping power dito. Unless na ubusin mo na yung yung isang round, yung isang puno doon sa cylinder, kung animan yan, baka makasugod pa doon sa anim kung hindi mo napuruhan. Kinakailangan talaga mapuruhan mo. So yan ang sabi sa mga revolver. Pero wag ka, ang 22 caliber bullet ay umaabot ng 1.5 mile. Nasa 1 kilometro. Kaya mababasa ninyo sa cartridge, dangerous within 1 kilometer. Mababasa ninyo doon sa box. Nakabasa ako niyan, dangerous in 1 kilometer. Dahil nga magaan. Kung yan ay sa rifle. Sa pistol yan, sa mga revolver yan ay 400 meters. 400 meters. Pero sa mga rifle yan, napakadelikado niyan. 1.5 mile. Nasa 1 kilometer yan. Ang sabi, 20 bullets can travel over mahigit na 1.5 mile. A certain fire bullet can travel several miles. A small shot can travel 200 to 350 yards. Larger shot can be travel over 600 yards. Yung mga malalaking caliber, 600 yards lang. Okay. Pero ito, maabot ito ng 1.5 mile ang natatravel nito. So, malayo. Kaya nga maganda itong pang-hunting. Okay. Makaka-stop ba ng intruder? Sabi, makaka-stop ba ng intruder ang 22 caliber? Makaka-stop naman yan. Depende nga lang kung saan mo patatamaan. At kung ninervyos sa tama, ay kung matapang-tapang yun at handang mamatay, ay talagang hindi mo mapapa-stop yun. Handang mamatay yun. Yung bang suicide na. Yung humahanap ng panabla. Ang sabi,
A 22 rimfire stop intruder. Yes, it will place a shot from a 22 rifle. Ay, sa 22 rifle po pwede. Can incapacitate an intruder while it may not have the same stopping power as a larger caliber effective shot. Replacement is a crucial in self-defense. Crucial pang self-defense ang 22 caliber. Pwede pero crucial. Hindi naman sabing hindi pwede. Okay, so yan ang mga nababasa natin. At kung rifle ay talagang pwede, malayo pa kasi mababaril mo na yung intruder eh. Malayo pa. Bago makalapit yun siguro patay na. Bagsak na yun. Kung napatama, kung napuruhan mo. Bakit gusto ng mga tao ang mga revolver? Ito, ang revolver grip, maganda yung revolver grip. Magandang hawakan ang revolver. So, yun lang. Kisa doon sa mga semi-automatic. Revolvers, ang revolver ba ay makakadamage kisa doon sa handgun, doon sa pistol? Pareho lang ang sabi. Less damage. Pistol generally mas makakadamage ang revolver, sabi. Pistol generally do less damage than revolver but hold more ammo, shooter faster. Mas makakadamage ang revolver pero pagdating sa dami ng bala, talo naman siya ng pistol. At mas mabilis iputok ang pistol kaysa sa revolver. Yun ang sabi dito. Dahil nga doon sa trigger. Okay. At mas maganda na kung pang self-defense o home defense ay ang gamitin na lang ninyong bala ay hollow point na. Is a hollow point good for home defense? Modern 22 self-defense ammo, particularly high velocity hollow point, is designed to maximize penetration energy transfer when fired, when proper training actually. 22 LR can absolutely serve primary backup defense. Magandang pang-backup defense ang 22 caliber. Yun lang ang ang pros niyan. At kung yan rin lang baril ninyo, ay yung bumili na kayo ng pinakamagandang bala, yung mga subsonic, yung mga hollow point. Total, maliit na nga yan eh. Di, yung pinakambest na bala na. At may nagsuggest dito rin na bala, Browning Performance Rimfire 36 grains. Yan ang overall kasi, pang overall na magandang bala, Browning Rimfire 36 grains. Ay doon na kasi 40 grains, mabigat-bigat. Okay, so ang sabi dito, ang revolver ay maganda sa mga beginner. Yan, pang-practice. Para beginner nga eh. Di umpisa ka sa maliit. Yan lang masasabi dito. Maganda bang pang self-defense ang revolver? Certainly, ang sabi dito, stop threat. 22 LR can certainly stop threat. Makaka-stop ba ito ng threat? Ang sabi, it is less powerful than 9mm. Less powerful. The small size of the round means it may not penetrate deeply to expand effectively. So, walang kasiguruhan dito sa 22 talaga eh. Lower velocity which effectiveness in self-defense. Lower, mahina ang power at saka lower velocity which can affect its effectiveness in self-defense scenario. Ay maano talaga, pero makaka-stop din ang intruder basta rifle ang gamitin mo. So yan ang mga dito. At hindi na natin pahabain, mahaba na yung ating Yun lang ang masasabi, mahaba na yung ating sa 22. Kumbaga, suma total, ito ay dehado. So, sana may natutunan din tayo dito. At ang importante sa atin, kung ito ang ating baril, gumamit na tayo ng the best na bala. Nasabi ko na kung anong magandang bala. Mag-practice tayo. Dapat asintado tayo at alam natin kung saan patatamaan. At
laging anticipate ang mga pwedeng mangyari. Pwede ka nang habang pumuputok ka ay umaatras ka, huwag kang sumusugod. Huwag kang sumusugod dahil pag kayo nagpangabot ay dihado ka na. Lalo na kung may bolo o patalim at hindi mo na puruhan yan, tatalunin ka ng patalim. Okay, ito lang masasabi ko. At sana may natutunan din tayo dito sa ating mahabang video. God bless us all. Thank you very much.